Good morning mga idol. Yan, may bagong labas na motor ngayon dito sa Eversure, Tanawan City, Batangas. Ayan, gusto niyo ba makita? Ito, yan, napakaganda po niyan. Daig po yung NMAX sa forma, daig din yung ADB ng Honda. Ayan o, napakaganda po niyan. Yan. So alamin po lahat natin ang specs niyan and features, pati ang kanyang updated price. Kaya naman tapusin mo ang video na to hanggang dulo para may idea ka. Ayan o, napakaganda po nito. So napakamura din. Napakamura. Ayan, start na natin. Intro. Alright mga biyahero, ito po pala ang Skytown 150 ng Kymco. Ayan po, napakaganda po niyan. Yan, available po yan dito sa Eversure Motorcycle Dealer, Tanawan City, Batangas. Ayan, kung gusto mo mag-avail dyan, PM mo lang ako, tutulungan kita. Yan, so ikutan na natin kung ano ba ang meron sa motor na ito. Ikutan natin, unahin natin sa kanyang harapan. Syempre, unang-una mong mapapansin itong napakagandang disenyo ng kanyang mukha. Ayan, so napakaganda po niya, no? Yan, sa kanto ganyan, kakaiba yung kanto nya. Syempre napakalaki din ng windshield nya. So halos kasing laki ho ito ng Dink R150 ng Kymco. Ayan, so kung mapapansin niyo, napakalaki ho. Ayan, so hindi po siya adjustable yung kanyang windshield, naka-fix lang po siya na nakakabit. Yung kanyang headlights, LED po yan. Daytime running lights, ayan, LED. Yung kanyang turn signal, napakalaki, napakaganda. Premium na premium yung datingan. Ayan o, para siyang eroplano. Ayan, so bulb type po yung kanyang mga ilaw. Tapos may additional pa dito na daytime running lights. Pag ganyan siya o. So napakaganda po niya. So wala akong masabi, ngayon lang tayo nakakita ng ganitong agandang motor. So ito po pala mga biyahero, no, 150cc lamang po ito. So napakamura na ito. Abangan nyo yan sa dulo ng video natin. Ayan. So syempre dito sa kanyang front suspension, traditional telescopic fork, single disc ABS, tapos naka dual path caliper. Ayan. So yung kanyang mags, no, napakaganda. Hindi mo na kailangan magpalit ng mags kasi sporty na yung datingan. Makapal po siya. Yan o, sobrang ganda. Tire size na ito mga biyahero, 110 by 70 by 14. Yan, baka ganda, no? Oh, comment nyo agad mga biyahero kung ano po bang masasabi nyo dito o ang magiging komento nyo sa bagong motor na ito. So dito sa kanyang gilid, mayroon siyang traction control system o TCS emblem po yan. Tapos dito naman sa kabila, napakalinis ng forma, wala masyadong disenyo. Hindi ko alam kung anong kulay ito eh. Para siyang gray na silver pinagsama. So di pa natin alam yung kanyang specific na kulay, pero napakaganda po niya. Ayan. Tapos may emblem na 150cc para sa indication na 150cc siya. Meron po kasi itong 125. Yan. So yan po yung kanyang itsura sa side view. Napakalinis, no? Premium na premium yung kanyang disenyo. So dito naman meron nakalagay na emblem na Skytown. So, silver plated po yan, ha. Napakaganda. Syempre yung inyong footrest, floorboard, okay, tawagin. Ito ho, para siyang goma. Para siyang goma. Napakalawak po niyan. Ayan. Yung isang dangkal ko ay 8 inches. So sobra-sobra pa. Para mas ma-relax pa ang inyong mga paa. Ayan. Tapos meron kayo ditong rough na disenyo. Ayan. Mabilis lang po ito linisan. Mabilis lang yan linisan. Dito naman sa kanyang footstep o passenger footstep, yan, magkasama po yan. Compact po yung disenyo. So iisa lang siya. Yan, bababaan nyo lang ng ganyan. At ang maganda rito, malapad ho.
malapad yung kanyang footstep. Yan. So napakaganda, no? Ito yung kanyang tambucho, hindi po natin makikita kasi nakabalot pa. Pero palagay ko napakaganda po niyan. Yan mga biyahero. Dito naman sa upuan. Ayan, premium na premium, malapad, malambot, two-tone. Ito, medyo magaspang na magaspang. Ito, malambot at medyo rough ng konti. Syempre, merong mga tahi-tahi rito, paikot. Kanyang disenyo. Tapos meron pa ditong additional na design. Tapos ang maganda dito, nare-relax mo yung pet mo. Yan, kahit sumandal ka ng konti, nare-relax mo. Yan, napakalapad. Sa sa driver, dito malambot, dito medyo matigas na ng konti. Sa pasahero naman, ito malambot talaga. Yan. So dito naman tayo sa kabila. Kabila naman tayo. So ito po yung kanyang side stand. Compact rin po. Syempre may Skytown na emblem, silver plated. Napakalinis po ng kanyang disenyo. Yung kanyang makina, yan, napakalinis din. Wala masyadong disenyo. Kaya napaka-compact ng tignan. Ayan, meron siyang nakalagay dito na green power. Green power. So alamin natin kung ano ba ibig sabihin yan. Ayon sa Kimco mga biyahero, ang Skytown 150 is powered by Kimco Revolutionary Green Power Engine na magbibigay sa iyo ng pinakamalupit na performance habang pinapababa nito ang carbon emission by 17% at fuel consumption by 21% mga biyahero. Yan po ang ibig sabihin ng Green Power Engine. Dito Alright. naman sa inyong rear suspension mga biyahero, meron kayong dual shock absorber mga biyahero. Maganda po ang laro niyan kung sakaling maglo-long ride kayo. At equip din ito mga biyahero ng tire hugger para iwas talsik ng putik papunta sa makina. Alright. Tapos yung inyong passenger grab, hindi po ito bakal. Para siyang matigas na plastic. Bakal po yata tigas bakal na parang plastic. Yan, tapos may logo dito ng Kimco. Yung kanyang tail light, yan, premium na premium. Ayan, may kulay pula na guhit dito. Tapos may additional pa dito na ilaw. Ang maganda dyan, yung kanyang turn signal. Yan, bulb type, LED. Tapos may reflector pa po kayo rito. Kabilaan po yan. May reflector. Napakaganda, malinis, makapal. So good quality. Ang tire size po nito 130 by 70 by 13. Ayan po. Syempre ABS rin po. Tapos naka disc brake. Ayan. At saka naka single caliper. Dito naman mga biyahero sa inyong pinapangarap na manubela. Ayan, napaka premium po ng kanyang datingan. So hindi po siya masyadong mahaba, tamang tama lamang. So dito yung inyong brake lever, may passing light, yan, high and low beam, turn signal left and right, at busina. Ayan mga idol, kitang kita nyo po ba? Tapos dito naman, syempre may Skytown na emblem. Yan, silver po ang kulay niyan. Tapos dito yung kanyang electric start. Yan, so wala siyang kick starter, electric start lang. Yung throttle at saka yung inyong brake lever. Yan, sa information panel naman mga biyahero, ganyan po yung kanyang disenyo. Malinis na malinis. So hindi po siya ganun kalaki. I think mga 5 inches o 6 inches yung haba niya, at saka yung lapad niya naman ay mga nasa 2 inches. Yan, so may mga button din po yan para ma-access nyo yung kanyang function sa loob. So napakalinis ng pagkagawa nito mga biyahero. Pag nakita mo to sa personal ay magugustuhan mo talaga. Ayan, syempre yung kanyang ignition.
Ayan oh. Tingnan natin yung susi. Yan. Manipis lang siya. Medyo manipis lang. Yan. Slim lang yung kanyang susi mga biyahero. Yan. Tapos meron pa kayong panglock dito sa manubela. Ito ho. Yan. Dito na rin po yung inyong seat opener. So ito naman po yung kanyang under seat compartment. Yung kanyang under seat compartment mga biyahero ay medyo malapad. Malapad, mahaba. At tingnan natin kung malalim. Ayun, medyo malalim siya mga biyahero. Ayan o, marami na po kayo pwedeng mailagay dyan. Kung kayo ay mag-road trip, mag-vlog, pwedeng lagayin ng mga gadget, gamit, sapatos. Dito naman po ay malinis ang disenyo ng kanyang upuan. So napakaganda po niya. Ganda po ng disenyo. Premium na premium. So kung mas premium na ang Dink R150, ayan o, yung 60th edition, eto, mas premium pa to. Ingay ng truck. So ayun nga no, mas premium pa po ito at mas magandang disenyo kumpara doon sa Dink R150. Ayan mga biyahero. So napakaganda po no. Ayan o, anong masasabi nyo dyan sa Skytown 150 ng Kymco? Panalo ba? Oo, panalo ba mga biyahero? Panalo, i-comment nyo ba sa baba? Comment nyo. Ayan o, pag nakita mo to sa personal, ibibenta mo yung NMAX mo. Napakaganda. Alright mga biyahero, kung bago pa sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga videos na gagawin natin. Isunod naman natin mga biyahero yung kanyang full specification. Itong Skytown 150 ay merong 149.6 cubic centimeter, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, at fuel injected na rin to mga biyahero. Air-cooled naman ang kanyang cooling system mga biyahero. Meron itong maximum output na 8.4 kilowatts at 7,500 RPM na magbibigay sa iyo ng maximum torque na 11.9 Newton meters torque at 6,500 RPM. O diba mga biyero, sigurado tayo pag ganyan yung kanyang maximum output ay malakas po ang arangkada neto. Pag sinabing arangkada, yung pangunahing andar ng motorsiklo. Alright. Isunod naman natin mga biyero yung kanyang overall dimension. Gaano nga ba kabigat, kalaki at kalapad ang motor na ito? Malalaman natin yan. Siya nga pala mga biyahero, kung bago pa lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga videos na gagawin natin. Alright. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ang motor na ito mga biyahero ay tumitimbang lamang ng 126 kg. O diba mga biyahero, hindi po siya ganun kabigat para sa 150cc. Magaan lamang siya mga biyahero. Ito nga pala ay merong haba na 1,940 mm at may lapad na 750mm at may taas na 1,340mm. Meron itong seat height na 770mm at may wheelbase na 1,320mm. Speaking of seat height mga biyahero, para sa mga average height na mga Pilipino na kagaya natin, ito po ay saktong-sakto lamang para sa ating height mga biyahero. Kaya wag ka nang mag-alinlangan kung sakaling bibili ka nito dahil kaya mo po ito dalhin at kaya mo rin ito itindig. Alright. Siya nga pala mga biyahero, kung bibili po kayo ng ganitong klaseng motor ay sigurado agaw tingin ito sa kalsada kasi iilan pa lamang ho ang meron nito at kung mapapansin po ninyo ay napaka-futuristic ng kanyang disenyo mga biyahero. Ngayon naman po mga biyahero ay i-highlight na natin ang kanyang mga features at kung ano nga ba ang mayroon na maaari mong magamit dito sa motor na ito. Alright. Kung bago ka pa lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos na ilalabas natin. Alright. Unang-una nga mga biyahero na maaaring maibigay sa inyo ng motor na ito ay ang kanyang comfort mga biyahero habang kayo ay nagmamaneho. Dahil sa lapad po ng upuan na ito ay sigurado hindi po kayo basta-basta mga ngawit kung sakaling maglo
maglo-long ride kayo, lalong-lalo na sa inyong OBR. Hindi lang yan mga biyahero, equip din ito ng TCS o Traction Control System mga biyahero. Yung ganitong klaseng features ay napakalaking gamit po. Kung sakaling hindi nagpapantay ang ikot ng gulong mo sa harapan o sa likuran, ay ma-activate yung kanyang traction control system para mapanatili ang pantay na pag-ikot ng inyong mga gulong. Dagdagan mo pa ng dual channel ABS na malaking tulong para sa inyong braking power mga biyahero, para hindi basta-basta kakagat na magdudulot pa ng disgrasya. Isama na natin mga biyahero yung kanyang charging system. Yes po, may charging system na ang motor na ito na maaari mong magamit kung sakaling maglo-long ride kayo ng girlfriend mo. Alright. At ang maganda pa dito mga biyahero sa kanyang charging system ay may dalawang klase po ito. Isang Type A at saka isang Type C mga biyahero. O di ba mga biyahero, napaka-advance na ng kanyang charging system. Kumbaga, ibinabagay talaga nila sa mga smartphone na available sa mga Pilipino. Alright. Sa kanyang fuel tank capacity, may sukat itong 7 liters mga biyahero. So goods na rin. Kung sakaling maglo-long ride ka ay marami na po kayong karga na gasolina o kaya fuel. Alright. Meron itong napakaliwanag na headlight at taillight mga biyahero. So visible na visible kayo pagdating sa kalsada. Meron din itong windshield mga biyahero na maaaring maprotektahan ang inyong mukha at katawan laban sa malakas na impact ng hangin kung sakaling magpapatakbo kayo ng mabilis. Alright. At isa pa mga biyahero sa kanyang highlight ay ang kanyang perimeter frame na mas matibay ang pagkakagawa at may improve na rin ang kanyang stability at controllability pagdating sa maneuvering sa mga cornering. At hindi lang yan mga biyahero, nare-reduce din ito yung kanyang vibration kung sakaling sobrang bilis na ng takbo nyo. Alright. O diba mga biyahero, napakarami ng specs at magagandang features na meron sa motor na ito. Kaya naman mga biyahero, isunod naman natin yung kanyang updated price, cash man or installment basis dito lamang sa Eversure Motorcycle Dealer, Tanawan City, Batangas. Alright. Kung sakaling kukunin mo ito ng cash mga biyahero ay nagkakahalaga lamang ng 117,900 pesos. O diba mga biyahero, mas mababa siya kumpara sa ibang mga dealer. Kung sakaling kukunin mo naman ito ng installment basis, ang kanyang down payment ay 12,000 lamang mga biyahero. Yes po, 12,000 lang. At kung kukunin mo naman ito ng 36 months, 5,535 pesos ang inyong monthly payment mga biyahero. Huwag kayong maglala, may rebate pa po yan kung sakaling on time kayo magbayad. At ngayon, nalaman nyo na ang buong detalye mga biyahero, maging ang kanyang presyo. Comment nyo sa baba kung bagay ba ang kanyang mga specs and features sa kanyang presyo mga biyahero, kung bawing-bawi ba o hindi. Comment nyo po sa baba. Siya pala mga biyahero, ang bagong pa lang sa ating channel. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga videos na gagawin natin. Maraming salamat sa pagtapos ng video mga biyahero. Mag-ingat kayo palagi. Ride safe. Alright mga biyahero. Ayan. So kung nagustuhan nyo ang ating video, don't forget to like, share, and subscribe. Ayan, kung gusto mong maglabas ng bagong motor, kakaunti lamang ang requirements dito sa Eversure Tanawan City, Batangas. Kakaunti lamang ang requirements. Kung meron kang kapasidad na magbayad naman, ay madali lang po kayo makakapaglabas. At sa CI walang problema, mabilis lang at napakadali kausap ng mga kasama natin dito sa Eversure. Meron akong Facebook dyan, pwede nyo po akong kontakin kung sakaling maglalabas kayo ng mga bagong motor dito sa Eversure. Kaya napakarami pong available dyan. Yan, may Barako, Baja, Gixxer, Suzuki Smash, Brusky. Yan, may review tayo nyan. Marami pa po sa loob. Tapos may Dink R Special Edition. Ayun lang mga biyahero. Maraming salamat sa pagtapos ng video. Ingat kayo palagi. Thank you.